Hinatulang guilty ang 10 sangkot sa pagkamatay ng nooy UST law student na si Acho Castillo dahil sa hazing. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua at pinagbabayad ng mga danyos. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa wakas, hustisya para kay Acho Castillo. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity para sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong para sa pagkasa ng hazing sa nooy 22 anyos na UST law student. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Ang 7 taong bangungot nagsimula noong 2017. Walang kasalanan yung bata. Pinaglululag sila. Wala na mga ninyo. Pinatay ninyo. Oh. Setyembre nang matanggap ng pamilya Castillo ang mensahe mula sa hindi kilalang tao na wala na ang kanilang anak, na natagpuan na lang nilang bangkay sa isang punerarya sa Maynila. Bakas sa labi ni Acho ang malalaking pasa. Pinaniniwalaang namatay si Acho sa paulit-ulit na paghampas ng padel habang sumasailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sabi niya sa akin, Dad, join na ako. Maraming benefits. He was assured na they would not do anything. And then with full confidence, he said yes. Dagdag pasakit pa noon kung paanong pinalabas na natagpuan siyang nakaratay lang sa bangketa sa Tondo at nadaanan lang ni John Paul Solano na kalaunay matutuklasang kafrat niya pala. Pinalabas din ni Solano na pinara niya ang isang pulang pickup truck para madala si Acho sa ospital, pero sa huli matutuklas ang pag-aari ang sasakyan ng pamilya ng isa pang kafrat. Sa isang naunang kaso ng obstruction of justice, nahatulang guilty si Solano. Bago ang mga tagpong yan, huling nakitang buhay si Acho na naglalakad malapit sa UST noong September 16. Madaling araw kinabukasan, ilang miyembro ng frat niya ang nagmamadaling pumunta sa kanilang frat live. Pasado alas 8 ng umaga naman, dumating ang convoy ng isang itim na sasakyan, pulang pick-up at isang motorsiklo na nagdala kay Acho sa Chinese General Hospital kung saan idineklara siyang dead on arrival. Lumutang din noon ang isang chat group kung saan nakilala ang ilan sa mga akusado. Kanina hindi na nagbigay ng anumang pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulang guilty na naging emosyonal habang lumalabas sa korte. Ayon sa desisyon, napatunayan ng mga ebidensya at mga testimonya ang 3 kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation right. Pangalawa, may neophyte sa katauhan ni Acho. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw ipiniresentang matibay na ebidensya o testimonya mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Acho kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Acho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Pero bukod sa hatol sa 10, gusto ring papanagutin ng mga magulang ni Acho ang University of Santo Tomas. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies. The university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.
Bagamat nakikisimpatya sa mga magulang ni Acho, hindi sang-ayon ang Dean ng UST Civil Law sa ilang pahayag nila. Partikular na ang sinabi ng ina ni Acho na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang nooy law student. Lagi umanong nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para hindi maulit ang trahedya.